Handa na po ba tayo sa pwedeng malaking gerang mangyari sa ating bansa laban sa China? Gagawin po natin ngayon ng reaction video. Ang title po nito, Malaking Gera to, Pinaghahanda ang lahat. US Air Force naka-alerto na sa pag-atake sa China. Ang video po na to ay handog po sa atin ni Mebs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang YouTube channel. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Gagamitin po natin ang kanyang video. Wala na po tayong kalapang gawin pang papanoorin na po natin to. Let's do this. Bukas ang China may pag-ayos sa Pilipinas. Inanunsyo yan ni spokesperson Mao Ning. Tingin nyo tatanggapin to ng National Defense? Matapos kasi ang panibagong harassment ng China sa mga Pilipino, tinawag ni Mao Ning na maayos at walang problema ang West Philippine Sea. Gaano kaya kakapal ang mukha nitong Chinese spokesperson? Grabe nga ang pambubuli talaga ng China sa atin no? Kawawa yung ano natin lagi nilang binobomba ng tubig doon sa sa dagat, di ba? E dinipensa rin nito kung bakit binomba ng China ang Pilipinas. Dahil daw to sa pagmamatigas ng ating bansang pumasok sa kanilang teritoryo. Yes, sa kanilang teritoryo na pagmamay-ari raw ng China. Dito muling nag-alok ang China na pakikipag-usap sa Pilipinas para ayusin ang nangyaring tensyon doon. Talagang ang kapal ng mukha, diba? Saan kaya kumukuha at umuhugot ng lakas ng loob tong babae na to? 当前南海局势总体是稳定的，中方在南海问题上的立场是一致。 Paano niya nasabing stable yung sitwasyon doon? Eh, bomba nga sila ng bomba sa atin di ba? Binubuli tayo, grabe tong China, no? Tapos sinasabi pa nila na silang makipag-ayos. Eh, sila nga tong bomba ng bomba ng tubig dun sa ating mga doon sa dagat. Grabe naman tong China talaga, no? 也是非常明确的，我们将继续致力于通过对话协商，同有关当事国妥善管控分歧。情的起因在于非方违背承诺，侵犯中国的领土主权和海洋权益，中方依法采取必要的管制措施，操作专业克制，合理合法。这个事件的责任完全在非方，非方应当做的是立即停止海上的侵权挑衅。 那么中方也将继续按照国内法和国际法，坚定维护自身的合法主权和权益。 Sa tingin nyo ba tatanggapin ng Pilipinas ang alok ng China? Siyempre hindi. Matapos ang lahat ng panghaharas na yan, pagbabanta pa ng Department of Foreign Affairs, kahit umabot pa niya sa malaking gulo, hindi atras ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea. Ayun na nga, kasi nga talagang talagang hindi makatarungan yung ginagawa nga ng China, di ba? Kumbaga, porket malit nga na bansa tayo, ganyan yung ginagawa. Pero 'di ba, kung iisipin niyo 'di ba, napakalaking bansa talaga ng China. Sobrang laking bansa niya. Sobrang grabe yung kapasidad niyan sa kung magkakagera man. At tayo sobrang liit lang talaga na bansa na real talk lang sa isang banda Halos isang bomba lang talaga tayo tapos talaga tayo Kaya tatanungin ko po kayo, handa po ba tayo na sumuong sa gera laban dito sa China? Although marami po tayong bansang kaalyado tulad ng US. Pero tatanungin ko po kayo mga kababayan ko, handa na po ba tayo? May kapasidad po ba ang Pilipinas para lumaban sa gera? Pero kung natin yung sitwasyon natin talagang tayo talaga po yung naargabyado dito dahil nga malaking bansa po talaga ang China at lalong-lalo na yung binobomba nga tayo doon sa dagat talagang wala tayong kapasidad na lumaban talaga actually kahit sa ganung paraan lang, di ba? Kung handang marpagmatigasan ng China, nakahanda rin ng Pilipinas sa anumang banta laban sa atin. Malakas ang loob ng Pilipinas kahit magkagera pa. Nandyan kasi ang presensya ng US na handang maglunsad ng massive airstrike pag lumubog ang isa sa barko ng ating bansa. China, however, has made references to supposed agreements or arrangements out of these discussions. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelves, including in the vicinity of the Union Shoal. Actually, tayo yung may karapatan. Sa atin talaga, sakop talaga natin yun Kaya itong pangalan pa lang, di ba, Ayungin Shoal, di ba? Hindi, walang karapatan talaga ang China dyan. Talagang lang silang eager lang silang sakupin talaga yung teritoryong yun kasi nga ganoon nga malaking bansa sila talagang kasi ang Pilipinas sobrang liit, 'di ba? Tapos tayo kumbaga
hindi talaga tayo yung parang US, 'di ba? Talagang sila yung sentro nung kayang lumaban, 'di ba? Tayo umaano lang tayo sa tulong din ng ibang bansa, 'di ba? Real talk lang 'yun, no. Kumbaga, hindi natin masasabi na mapa-priority rin ng bansa natin kung sakaling magkagera. 'Di ba? Kasi nga uunahin din ng mga bansa-bansa na 'yan, yung mga bansa nila. 'Di ba? Kung magkakaroon ng gera. Kumbaga, ando na tayo na meron tayong kakampi, 'di ba? Pero papaano na lang kung hindi tayo agad matulungan, 'di ba, ng mga bansa na 'yon? Yun yung malaking tanong doon. Sana magkaroon tayo ng kapasidad ang ating gobyerno, no, na magkaroon ng kapasidad na magkaroon ng mga equipment, 'di ba, na panlaban. Kung tutuusin kung magkakagera na, hopefully sana wag naman, no. Kasi wala po talagang panalo sa gera, 'di ba? Lahat po diyan nagiging casualty. Kay China 'yan, kay ano, 'di ba? Ang war po ay hindi po option 'yan. Hindi po kailangan maging ano 'yan, dahil distraction lang po talaga 'yan. Kumbaga magiging distraction 'yan sa buong mundo, sa kahit anong bansa. Tayo po mahihirapan mga mamamayan diyan sa gera, no. Kaya yung sa akin po, ako po tatanungin diyan, no. Sana po magkaayos-ayos, dahil po hindi po talaga rason o dahilan ang gera para po matapos tong gulong to. Kasi po, unang-una meron po tayong mga anak, may pamilya po tayo, 'di ba? Kahit sino po naman tanongin sa inyo, 'di ba? Ayaw nyo ng gera. Andun tayo, malakas din ang loob natin kasi meron po tayong pwedeng tumulong sa atin tulad ng US. Pero pag nandiyan na po ang gera talaga, nako, baka magmakaawa po tayong lahat na wag na po sanang matuloy yan, dahil unang-una yung pamilya po natin, 'di ba? Mahirap po talaga na magkaroon ng gera. Ayaw po nating mapahamak po tayo. Real talk lang yan. China's unlawful exercise of maritime law enforcement MRs, interference with Philippine rotation and resupply missions, or any other activity that infringes upon Philippine sovereign rights and jurisdiction in the Yunnan Shoal are violations of international law, particularly the UN Convention on the Law of the Sea. Posible naman talagang may pag-usap ang Pilipinas sa China, pero sa isang napakabigat na kondisyon. Papaalisin muna ang lahat ng klaseng barko ng China, Chinese Navy warship, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Iaatras dapat lahat yan ng China pabalik sa kanilang bansa. Pero kung hindi papauwiin yan ng China, hindi rin titigil ang Pilipinas na protektahan to kahit gera pa ang kapalit. Ganun talaga. Siyempre, ano na natin yan eh. Karapatan natin yan. Talagang lalaban at lalaban talaga. Kahit tayo napakalita bansa. Ganun talaga yun. Paglalaban natin yung karapatan natin. Real talk yan. Totoo yun. The explanation is if you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. In the event of any escalation, it's important that we seek to find ways to let's say, prevent such escalation from rising tensions in the area. But certainly, while the Philippines is committed to a peaceful resolution of disputes through diplomatic means or peaceful means, this will not be done. Ayaw ng Pilipinas magkagulo, pero kung gera talaga ang nais ng China, hindi anyan aatrasan ng ating bansa. At kung mangyari man ang kinakatakutan ng lahat, paniguradong mas malaki ang tinatayang mawawasak sa China at walang sisisihin ng Pilipinas pag nangyari yan. Malakas kasi ang loob ng ating bansa dahil walang takot ang US makipagbombahan kahit kanino pang bansa. Ayun, nandun na tayo, no? Para sa akin, no? Ito yung comment ko dyan, no? Nandun na nga tayo na malakas ang loob natin kasi nga meron tayong susuporta, no? Yun nga, yung US nga malakas na bansa, talagang pinakamalakas na bansa sa ano yan, sa buong mundo ang US. Pero nga ang gera nga, 'di ba, nakakatakot 'yan. Kumbaga, alam naman natin ang nangyayari sa Middle East, 'di ba? Talagang grabe, no. Unang-una yung mga makabata, 'di ba, nadamay doon. Talagang wala talagang magandang idudulot ang gera para sa akin, no. Kumbaga, sana talaga magkaroon ng diplomasya dito, mapag-usapan ng maayos kasi nga hindi dapat to, wag na sana magkaroon ng World War 3. 'Di ba? Kasi alam naman natin talaga yung kahihinatnan niyan, 'di ba?
Walang magandang kahinatnan yan. At tayo, yung sinasabi ko kanina pa, no, napakalit po nating bansa. Actually, dapat hindi nga tayo dapat masyadong sumasalalay dun sa mga pwedeng tumulong sa atin dahil hindi nga tayo basta mapapriority ng mga yan. Although meron tayong treating ganon, meron tayong anong sa mga bansang tulad ng US, di ba? Pero paano na lang, di ba? Kung gumawa ng isang ano ang yung kalabang bansa na China, di ba, na mas malapit kasi sila eh, 'di ba? Yung US, ang layo ng US para ano tayo, para tulungan tayo, 'di ba? Hindi natin masasabi kung anong pwede mangyari. Baka isang bomba lang tayo, napakalit na bansa po natin, no. Tingnan niyo sa mapa yung China at Pilipinas. Sobrang liit po ng Pilipinas. Nako, ako po anti-war po talaga ako, no. Kaya comment nyo na lang po sa baba kung ano pong comment nyo po dito, no. Sana po talaga hindi po matuloy ang gera na yan. The Chinese Coast Guard responsible for their actions. Let me ask them this question. Who is executing the blocking and dangerous maneuvers? Who is deploying water cannons against unarmed ships? China. Is hurting or causing injury to Filipino personnel, professional and legitimate? Who is deliberately blocking our ships in waters where the Philippines? So yun nga dapat talaga yung mapag-usapan ng maayos yan, no? Kasi nga, unang-una, talagang hindi talaga tama yung ginagawa ng China sa atin talaga. Diba? Talagang binobomba tayo ng tubig dun saan. Talagang, talagang yun nga, hinaharas talaga tayo, no? Kumbaga, kahit sino naman magagalit, kasi nga, ginaganon-ganon lang tayo, no? Pero kailangan talaga mag-usap dyan gobyerno sa gobyerno, no? Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China na mapagkasunduan na yan. Para hindi na humahantong sa ganyan. At yung China rin talaga, sobrang rin talaga nila. Talagang hindi naman talaga dapat gawin yun eh, di ba? Actually, yung binobomba lang tayo na ganun, kumbaga hinaharas tayo dun sa ating karagatan, no? Maling-mali talaga yon. Sana magkaroon din talaga ng hustisya. Meron yan, may pag-uusapan pa yan, di ba? Hindi naman basta-basta yan mag-execute ng kung ano. Pero yun nga, no? Yung real talk dito, naghahanda na nga itong China talaga na pinapadeploy na yung mga nila para sa pwedeng mangyaring kaguluhan talaga. Talagang naka-alert na sila. 'Di ba? At itong naman US din ay nagsalita na rin ng US sa mga hindi po nakakaalam, no. Nagsalita na rin ng US na talagang nila yung China talaga. Kumbaga tinutuligsan nila yung China. Na ganoon yung sinasabi ni President Biden na talagang nakahanda rin sila, talagang minamak, kumbaga inaasar kumbaga pa nila yung China talaga, di ba? Pero sana po talaga wag po talaga matuloy yan. Diretso natin. Exercises sovereign rights and jurisdiction under international law. Is it the Philippines? No, it is China. Painit ng painit ang mga salitaan. Pero tama lang talaga na makipagbakbakan tayo sa China dahil kung papabayaan yan, tiyak mananakaw yan ng China at mabubomba ba tayo ng kanilang bansa. Kayo, papanagring ba kayo pag nagkagulo? I-comment. Well, kung talagang no choice na po tayo at magkakaroon na po talaga ng gera, talagang papalag talaga ang Pilipino. Pilipino tayo eh, di ba? Tandaan yung history natin, no? Tumulong pa tayo noon sa Korea. 'Di ba, sa South Korea para doon sa gera nila, 'di ba? Alam natin gaano katapang ang Pilipino. Pag lalo't no choice na po tayo. Lalo't ngayon ay ang bansa rin natin ang nakasalalay, no. Ang bansa rin natin ang mapupuruhan. Kailangan po talaga nating lumaban pag dumating yung pagkakataon na 'yon. Pero sana naman talaga, no, wag po matuloy yan dahil po sa future na rin po ng mga anak natin, no. Talaga pong hindi po talaga maganda ang gera. Hindi po talaga solusyon ang gera para matapos ang conflict na to ng China at ng Pilipinas diyan sa pinag-aagawan na yan, no. Sa akin, talagang hindi po talaga, wag naman po, sana po ang mag-usap po ang gobyerno natin at gobyerno ng China para po mapagkasunduan na yan at sana po wag po natin i-push po yung gera na yan, no. Lalo na po sa China. Sana mag-isip din sila. At syempre, tayong Pilipino, alam natin palaban tayo, pero wag naman sana. Kasi po, ang future po ng ating mga anak at lalo na po ang bansa po natin ay napakaliit. Although, di ba, sinasabi ko nga po kanina pa rin na palaban po tayong Pilipino, pero pag nandiyan na po yan, hindi po natin alam kung anong pwede mangyayari sa atin at sa future ng ating mga anak. Ayun, no, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik po sa aking channel. Mag-comment na lang po kayo kung anong masasabi niyo po dito sa topic na to.
Ingat po kayo lahat. Maraming salamat kay Melvs Castle sa video na to na nagawa po natin ng reaction video. God bless and peace out. Bye.